Anong uri man ng pag-iipon, nahihirapan tayo. Tama po, di ba? So sabi nga natin, marami sa atin sinisisi ang parents natin, hindi tayo tinuruan. Yung iba naman sinisisi yung school natin, hindi tayo naturuan. Yung iba naman sinisisi yung mga tao sa paligid natin, hindi na tayo tinuruan mag-ipon. Okay, so bakit nga ba hirap na hirap tayong mag-ipon para sa emergency fund natin? Let's go! Let's go! Okay, so pag-usapan natin, sino po sa atin ang may emergency fund? Mag-real talk tayo. Meron? Mahirap, di ba? Yung iba, wala. Yung iba, ang emergency fund, mga good for 2 weeks, good for 1 month. Alam nyo, matagal din po ako na nagkaroon ng emergency fund. Siguro, nasa 38 years old na ako nung nagkaroon ako ng emergency fund. Bakit nga ba mahirap magkaroon ng emergency fund? First, dahil hindi po talaga tayo naturuan kung paano mag-ipon. Anong uri man ng pag-iipon, nahihirapan tayo. Tama po, di ba? So sabi nga natin, marami sa atin sinisisi ang parents natin, hindi tayo tinuruan. Yung iba naman sinisisi yung school natin, hindi tayo naturuan. Yung iba naman sinisisi yung mga tao sa paligid natin, hindi na tayo tinuruan mag-ipon. So ang dami nating sinisisi kasi sa totoo lang, wala talaga sa kultura natin ang mag-ipon. Kaya ngayon dapat isipin natin na ang pag-iipon is your personal responsibility. Okay? It's not other people's responsibility. Ikaw ang may responsibilidad sa pag-iipon mo. Okay? So, pangalawa, bakit hindi tayo nakakaipon ng emergency fund? Kasi nakakaraos tayo pag may emergency. Nung nakaraang nagkasakit ang anak mo, nakaraos ka, di ba? O ikaw mismo, na-hospital ka, nakalabas ka naman, di ba? Ninja. Di ba? Nakakaraos tayo. Nung nagkaroon ng mga disasters, nakaraos tayo. Buong pamilya natin. So, ibig sabihin po, kahit hindi ka nag-ipon, kahit wala ka emergency fund, nakakaraos tayo. So, nagtutuloy-tuloy lang tayo. Okay? Pero tandaan natin, so hindi lang tayo basta nakakaraos pag may emergency fund. Dapat handa tayo. Okay? And third po, kasi meron tayong mga tao na ginagawa nating emergency fund. So, nandyan na may magulang natin. So, pag nagkasakit ka, isang message lang, send sa GCash. Nandyan naman yung kaibigan mo, nandyan yung kapatid mo, nandyan naman yung kamag-anak mga natin sa abroad. Nandyan yung mga tao sa paligid natin. So, in other words, ginagawa nating emergency fund ang ibang tao sa paligid natin na hindi po tama. Mali po na gawin nating emergency fund ang mga kamag-anak natin at lalong hindi mo emergency fund ang iyong mga kaibigan at mga tao sa paligid natin. Okay? So, ikaw mismo dapat ready ka for emergency. Alright? So, Doc, ano pang gagawin ko para makapag-ready ako o magkaroon ako ng emergency fund? Una, gawin mo siyang intentional. Isama natin sa budget. Isipin mo, imaginein mo na paano kung may emergency sa pamilya? Paano kung bigla kang mangailangan? Paano kung biglang mangailangan ng mga kamag-anak mo? Paano kung biglang mangailangan yung mga anak mo? Isipin mo siya, isama mo sa iyong imagination at isama mong gawan ng solusyon. And second, aside from intentional, we can help you. Sa IMG Rockstar Community, nagtuturo po tayo kung paano magkaroon ng emergency fund. Ano yung unang dapat nating gawin hanggang sa dulo. Sama-sama tayo sa IMG Rockstar Community. So sa atin pong lahat, mga kapatid, walang exemption, lahat tayo makakaranas ng emergency. Kaya kailangan ready tayo. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.